syempre makakahiya. Deep inside, nahihiya ka na. Oo, diba sabihin mga klase ko, butas pala yung pants mo, ba't di ka bumibili, ba't ganito, ganyan, di ba? Kumbaga, kung talagang matalino kang tao, mag-advance ka mag-isip kung talagang totoo ba yung nakikita mo o yung mga ganun. Kumbaga, doon lang po ako na, kasi pag butas na short ko, pinapakita. Pati pa yun, sasama. Tama po ba napakita nyo yung ganun? Diba? Hindi naman tama yung ganun. Ayun pala. So nakakaramdam ka talaga ng parang nahihiya ka na sa mga nangyayari dahil parang over na yung ginagawa sa pag-vlog. Okay. Actually, dapat nga habang tumatanda ako, dapat mas nagiging sila eh. Kumbaga, mas iniiwasan nila ako sa social media. Mas nagiging maingat. Diba dapat ganun po? Kasi pag tumanda ako, what if may masabi sila na hindi maganda? Or may magawa sila na hindi maganda? Anong dating ano pong labas sa akin, di ba? Tama. Kumbaga dapat nga pag tumatanda ako, mas bawasan ko yung pagiging ganito ko sa bata. Okay. Bawasan ko yung pag-vlog ko sa kanya. Okay lang yung level eh, okay lang po. Pero yung personal na vlog, bawasan ko to kasi syempre, kung sino-sino na po yung nakakasalamuha ko eh. Okay. Hindi na po ako nandun sa bahay. Kung sa bahay lang po, walang problema. So, tanong ko lang, yung mga bagay ba na yan, nababanggit mo ba yun sa kanila nung time na nandun ka pa? Actually, hindi ko na po minabanggit eh. Kasi ako po yung tao na hanggat kaya kong iwasan. Iniiwasan ko. Nakikisama ka na lang? Oo po. Kumbaga, syempre nandun pa rin po yung respeto. Kumbaga, ako po yung tao na, sige na, kahit bahala na. Basta hanggat kaya ko pong iwasan, hindi ko na po sinasabi. Hanggat kaya ko pong parang pagtiisan. Okay. Ayun po mga kapambira, ngayon ko lang po yung nalaman na kasi yun nga, and besides po, yung mga nangyari po ngayong mga pagputok na mga kung ano pong issue ang binabato kay Kuya Dave, sabi ko, private matter na po yun ng bata na hindi na dapat nilalabas sa social media and irrelevant na po dun sa issue na umalis si Kuya Dave sa may kadahilanan po na which is na-confirm ko naman na hindi napatunayan ko na hindi ka talaga nagsisinungaling kaya ka umalis. So, ayun, at least nasagot na po natin yon. And, ano pa ba? Ang itatanong ko pa, mag-iisip pa ako kasi actually po talaga impromptu po ito Wala akong listahan. Siguro sa sunod magkakaroon ako ng listahan. Pero, di ko alam kung may susunod pa Kasi bukas po is babiyahe na tayo pa ulit. So, Kuya, kamusta naman yung mo ngayon? Yung, kumbaga, yung damdamin mo ngayon bilang dumadanas ng issues, ng pagsubok sa buhay. Kasi nakikita ko parang wala siyang problema. Pero seryosong usapan. Kamusta Kuya? Ano ba talaga? Yung emotions mo ngayon, okay ba talaga o pinipilit mo na lang na ipakita sa mga tao na okay ka? Actually, yun po yung parang hinahangan sana mga kaibigan ko. Siya po sa mga hinahangan nila. Sabi nila po sa akin, lapit mo din. Sabi ko, alam nila marami ang problema. Parang tawa lang ako ng tao, parang masaya na sabi ko sa kanila. Kasi pagka parang, ako siya nag-open up po ako sa kanila. Totoo yun, pagka talaga sobrang sakit. Siyempre, bilang ako tao, may didigitan din ako. Siyempre, tao ako, may nararamdaman din ako. Hindi ako yung tao na pusong bato, sabi ko sa akin. Kaya yun, siguro parang kung yun yung magiging magiging inspiration ko, yung kahinaan. Kung mangunguna sa akin is kahinaan, kahihiyan, yung mga negative thoughts, siguro patay na ako ngayon, baka totoo lang. Oo nga kasi mahirap talaga yung pinagdadaanan mo Pero po talaga sa akin, siguro kung mga inisip ko, mga negative thoughts, baka patay na ako ngayon. Kung na-overpower ka ng mga negatives. Di ba? Kaya sabi ko ako yung, sabi ko, binigyan ko rin po silang advice kahit ako may, sabi ko kasi yung mga problema nyo, wala pa sa kaligiging upalan niya. Sabi ko, ginanaw mo talaga sila. Kasi sabi ko sa kanila lang, kahit gano'n man kasakit yung nangyayari sa akin. Ako po, sobrang sakit talaga. Kung gusto kong mag-aamin ako, sobrang sakit po talaga. Kung pwede lang, umiyak ka ng umiyak. Kung pwede lang po umiyak, iyak talaga. Pero, bakit ko kailangan pagsayangan yung oras kung wala naman palang kwentang bagay? Yun. Napakagandang po. Negative lang naman po yan nangunguna po sana sa positive. Di ba? Nandun po ako sa part na gusto ko, kumbaga ako yung tao na advance mag-isip. Gusto ko, pagka nagkaanak ako, ayoko ng ganito. Naranasan ko na ba't ka ba ipaparanas sa kanila? Di ba? Sila po sabi na naranasan nila, ba't pinaranas pa rin nila sa akin? Di ba? Ako po yung tao na, kapag may mga kaibigan ako, tigilan nyo, tama yan, hindi maabot sa inyo. Ako po yung ganun, pero kung sa totoo lang talaga, kung titignan niyo po talaga sa puso ko, sobrang sakit po. Sobrang durog na durog. Durog talaga po. Pero dahil yung mindset mo, yung ideology mo na positive thinker ka,
ayoko po yung... Disregard mo na yung mga negative. Oo. Okay. Kasi pagka isip mo yung negative, tatanda po kayo. Totoo po yan. Totoo po yan. Pag inisip, pagka sabi nga po nila, pag hindi ka lagi nakangiti, tumatanda po yung tsura nyo eh. Kaya nga parang napansin ko sa'yo, parang wala kang problema pinagdadaan. Pero kung sa totoo lang po talaga, marami pong mga negative thoughts. Pero ayoko pong labanan. Ayun, saka advice ko rin sa'yo talaga, tama yun dahil alam mo rin naman na never entertain the negativity kasi yan yung magpapabagsak sa'yo na yes, marami nang negativity sa labas tapos papasukin mo sa loob. Ayun ang problema. Kaya yung binigay police station sa box. Oo. Sabi ko, pag nandun kayo sa loob, puro negative yung nakapalibot. Hindi kayo lalabas. Okay. Talagang, walang mangyayari. Kumbaga, kung ano yung nasa loob na, hindi yung babalot sa isip mo. Okay. Kumbaga sa itim, wala kayong ilaw. Ganun po yun. Ayos ha. So, naisip ko lang bigla. Dun sa mga, kasi, balikan ko lang ng konti yung, kasi nabanggit mo na sa live kagabi yun about sa mga gamit mo, etc. Ano yung damdamin mo doon? Kung sakasakaling maibalik ba yun or kung sakasakaling hindi na maibalik, anong pakiramdam mo doon? Kasi sa tingin ko, may pagpapahalaga ka doon kasi bigay ng mga tao nagmamahal sa'yo, di ba? So, nakikita po ng karamihan, nakikita nila parang wala kang pakialam. Pero ano ba talaga yung totoo? May pakialam ka? Concern ka na mapagbalik pa sa'yo o ano? Actually po, para sa akin, lahat ng mga bagay, pinahalagaan ko po. Okay. Ako po yung tao na kapag binigyan mo ako ng isang damit, makikita mo araw-araw ko po suot. Para... Totoo po yun. Kahit yung damit kong butas, sinusot ko rin po. Okay. Kasi ayoko siyang itapon. Okay. Ayoko siyang itabi. Hanggat magagamit ko, sinusuot ko. Ganun po ako, kumaga. Hindi ko lang po nilalabas yung mga mahal, yung mga... Nilalabas ko lang po yung may pictorial lang, may special occasion. Occasional, Ganun lang po, pero yung mga... Yan, bibigyan na po ng pinyos ng damit. Paborito mo? Ito, regalo po sa akin to. Di ba? Ako po yung tao na, regalo sa akin to. Gusto ko yung pakita sa kanya na sinusuot ko po araw-araw. Okay. Tsaka sa mga nagsabi po na wala po parang yung inisip ko na, hindi ko pinaparin kasi hindi ko kinukuha. Oo. Kumbaga, babalik ko po yung tanong. Tatanong ko rin po sila, ibibigay po ba nila? So, kahit pa paano, talagang hinahangad mo na makuha mo yun para for the sake na yung mga nagmahal sa'yo, maramdaman na rin nila na mahal mo sila kasi nagkikare ka dun sa bigay nila. Inaalam po yung way ko para mapakita ko sila na mahal ko sila eh. Yung pag-carry ng gamit na binigay nila sa akin. Yun. Ganun po. So, worst comes worst. Halimbawa, worst comes worst, talagang dumating sa point na hindi na yun mapapunta sa'yo. Anong magiging pakiramdam mo doon kung sakasakali? Sa akin po, wala problema. Mabilis pong bumili ng mga gamit, pero iba pa rin yung effort. Siyempre yung effort na binalot po nila yun, inadala nila yun, binili nila yung para sa akin. Iba pa rin yung pag nandun. Kumbaga, ma-feel mo pa rin sa isang tao na masasaktan siya kapag hindi mo siya pinakitaan na gano'n. Kunyari, kayo po, binigyan niyo po ako ng damit. Pinabayaan ko lang po, nilagay ko lang po din. Siyempre, ma-feel niyo po sa akin na naman to, but parang wala siyang emotional intelligence.